So, kamusta po mga ka-streetwars? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, speaking of Amy Marcos, so ginagamit talaga ni Sara Duterte itong si Amy Marcos para sa kanyang depensa. So, meron po ako nakitang video dito from other vlogger, no, na tinanong kasi si Sara Duterte na nakamusta na ba yung relasyon ninyo ni House Speaker Martin Romualdez? So, ang sabi nga ni Sara Duterte, ano ba sa tingin ninyo? at ang ginawang sangkalan po ni Sara Duterte si Amy Marcos. So para po mas malino po, panoorin na lang po natin itong sinabi nga po ni Sara Duterte, no? Ma'am, kamusta po yung relationship with Speaker Romualdez na po? One last na lang po, ma'am. Kamusta po relationship niyo with Speaker Romualdez? Sa tingin mo, kamusta kaya ang relasyon namin dalawa? Well, sinabi naman po ni Speaker na you're okay naman po in previous interviews, pero ano po ma'am, just to make it short and simple lang po. Oo. The very best description and comment kung ano ang relasyon namin ni Speaker Martin Romualdez is galing kay Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. So yan so sinasangkalan na ngayon ni Sara Duterte si Amy Marcos. So ngayon daw hindi raw naintindihan kung bakit daw inaatake yung kaalyado. Isa rin tong boba eh. Nakalimutan natin ni Sara Duterte yung issue ng tambaluslos. Oh. So sa hindi lang po kasi nakakaalam, yung sinasabi nga po ni Sara Duterte ito, tandaan niyo yung narrative ngayon yung narrative po natin dito is, tinanong si Sara Duterte kung kamusta na pa daw po yung relasyon ni Sara Duterte at ni Speaker Martin Romualdez. So sabi nga po ni Sara Duterte, yung pinaka-best description daw po nito is yung sinabi nga daw po ni Amy Marcos. So ito nga yung sinabi ni Amy Marcos. At sinare niya pa nga po ito nung January 21, 2024. So sabi ni Sara Mau, daghang salamat Amy Marcos sa imong suporta kanako, nagbisaya pa no. Among pamilya sa mga Dabawenyo ug katibok ang syudad sa Davao. Prinsipyo lang ang meron kami, wala nang iba. May isang salita para sa kapakanan ng bayan. Talaga ba? Ito lang ang pinagmamalaki namin. Okay, so ang sinabi nga po ni Amy Marcos ito, sa post nga po ni Sara Duterte, no? Sabi niya dito, no? Alam ko may tampo yun sa akin. Mula nung October, dahil nga sinabi ko na pro Duterte ako. Kita mo, di ba pro Duterte, no? Kaya nakayan nga natin. Alang yan si Amy Marcos talagang pananindigan yung pagiging boba talaga, no? So sabi dito, bakit tayo makikipag-away? Hindi naman sila nakikipag-away. Ang tapang-tapang nga ng mga Duterte, pero hindi naman tayo tinatapangan. Talagang mababait sa atin, ano bang problema? Yan. So para mas malinaw, meron pang video dito. Para mas malinaw. So ito, panoorin natin to si Amy Marcos. Si Speaker naman, alam ko may tampo sa akin mula pa noong October kasi bakit daw ako kumakampi sa mga Duterte. Sabi ko, hindi naman ako kumakampi miski kanino. Ang akin lang, kasamahan natin yan, kaalyado natin yan, higit sa lahat kaibigan na wala namang ginagawang masama sa atin. Ba't natin aawayin? Kasagsagan yung October nung yung mga confidential ba yun o kasapusan na nun at yung ICC, basta lahat ng mga issues sa mag-amang Duterte. Sabi ko nga, ba't natin inaaway? Ba't aawayin yung mga kasamahan? Okay lang. Alam ko nagdadamdam yun sa akin Okay lang. Hindi, kasi trabaho ng to Hindi naman ako galit sa kanya Ang problema talaga, hindi talaga kami magkasundo sa pananaw at hindi ako naniniwala na ang pinaka-importanting bagay sa buhay ng bawat Pilipino ngayon ay ang pagbabago ng konstitusyon. Hindi siya ang pinag-aabalahan ng bawat pamilyang Pilipino sa araw-araw. So inamin talaga ni Amy Marcos na talagang pro Duterte siya. At she was referring to SMR, 'di ba? Martin Romualdez. 'Yon. So ngayon ewan ko ba natatawa na lang ako dito. So ang sabi ngayon ni Amy Marcos, pong ginagawa ang mga Duterte, bakit daw po inaaway? So bakit daw po palagi binabanggit yung confidential fund, yung ICC,
at saka yung tungkol sa ngayon, yung bago ngayon yung 51 billion ni Pulong. So ito nga yun, no? Ito yung nirereklamo ni Amy Marcos. So itong 25 million in 11 days nga po ni Sara Duterte noong September, tapos nga po yung 51 billion nga po ni Paulo Duterte ngayon, and then yung isa rin po is yung confidential fund din po ni Sara Duterte nung siya naman po ay naging mayor ng Davao City. So palaging 4, 8, 12, 16, 20. So 200. So nasa 280 billion. Tandaan po natin na yung confidential fund po na yan ay hindi po na-audit yan. Na-audit siya kunwari pero hindi siya na-audit talaga. So ganyan po kadami po talaga yung pera po na nakuha po ng mga Duterte noong panahon nga po ni Digong. So inaaway ba to? Actually hindi naman sila inaaway eh. Tinatanong po sila. Ngayon, ang tanong dito, sumagot ba sila? Sumagot ba ang mga Duterte? Hindi. And then bukod nga po dyan, yung binabanggit nga rin po ni, meron pa yan eh. Yung regarding naman sa tatay, di ba? Alam naman po natin na si Digong, tinakot din po si PBBM na mag-ingat po sa pulis at saka sa military. Ayan yung mga issue eh. So ngayon mga kababayan, yan nga po sa mga binabato ngayon sa mga Duterte, ito lang po yung nakita ni Babalina. Ni Amy Marcos. Yan lang, yung mga binabato po sa mga Duterte. Pero, hindi ata nakita ni Amy Marcos yung ginawa ni Sara Duterte. Kung saan talaga nagsimula yung away na yan. Ayan ang hirap kay Ayan ang hirap kay Amy eh. Yung nakikita niya lang po kasi palagi, yung kabutihan, di ba, ng mga Duterte kung meron man. Di ba? Pero yung mga katarantaduan, hindi. Ito, Amy Marcos, ito. Paano mo sasagutin ito ngayon? Ito, pinost ito ni Sara Duterte noong May. Di ba? Noong katapusan noong May. Sabi ni Sara Duterte, sa imong ambisyon, do not be tambaluslos. Kaya nga, tinawag nga, ngayon, actually sumikat talaga eh. Kumabit talaga kay Martin Romualdez yung tambaluslos eh. Ito, Amy, hindi mo to nakita? Masyado bang mahaba? Nakatakip na ba sa mata? Hindi mo to nakita itong ginawa ni Sara dati? Si Sara nagsimula ng away, di ba? Si Sara nagsimula ng away eh. Hindi naman yung mga Marcos eh. Hindi naman si Martin Romualdez eh. Si Sara nagsimula ng away. At alam naman po natin mga kababayan kung bakit po ginawa ito ni Sara Duterte. Yan tambaluslos na yan. Kasi nga po, di ba? Alam naman po natin ang mentor talaga ni Sara Duterte ay si Pandak, si Little Girl. Yung isa sa pinaka-worst na presidente sa history ng Pilipinas. Yan, pangalan ng gaga na yan? Si Gloria. Alam naman po natin mga kababayan na nung panahon nga po nung Mayo, na-demote nga po si Gloria Macapagal Arroyo. Na-demote. At ang reason is merong ginagawang kudeta si Gloria Macapagal Arroyo sa loob mismo ng Kongreso para tanggalin si Martin Romualdez. At ang papalit, si Gloria. Na which is sobrang delikado nun kasi once po na napalitan po si Martin Romualdez ni Gloria, magiging sunod-sunuran na lang po si PBBM kay Gloria. Kasi nga po mga kababayan, ang mangyayari kasi nito, yung impeachment po kasi ay magsisimula po sa House. At alam naman din po natin mga kababayan, ito nababanggit ko na ito na ang impeachment trial po talaga, hindi po yan pinag-uusapan kung kayo ba or kung ang presidente ba ay may kasalanan o wala. Ang impeachment trial po sa Pilipinas ay bumabase po sa politika. Diba? Nababanggit ko na yan madalas eh. Diba? Yung ginagamit nga nating example dito, si Erap. Diba? Katangahan ni Erap nun. Na siya yung presidente pero yung Speaker of the House niya, independent, si Manny Villar. So umangat yung impeachment. So ganun mga kababayan mangyayari dito. Kung natuloy po yung plano ni Gloria Macapagal Arroyo na siya yung maging House Speaker at hinarangan ito ni Martin Romualdez, hinarangan ni Martin Romualdez yun eh. Dinimote si Gloria Macapagal Arroyo eh. So delikado si PBBM dito. So dahil nga po sa pag-demote ni Martin Romualdez kay Gloria Macapagal Arroyo, ang kinampihan ni Sara Duterte, yung mentor niya, si Gloria. At syempre, bukod dyan,
Nagpakita pa siya ng picture nito na magkasama sila ni Gloria. 'Di ba? Naalala niyo 'yan, 'di ba? Ano ba? Para may kulangot ata si Sara Duterte dito. Para may kulangot. May kulangot ba? Close up nga natin. Wala naman pala. Sorry. Kala ko may kulangot eh. So, ayan, 'di ba? Magkatabi sila ni Gloria. Si Gloria ba ano ba 'to? Parang patay na. Tulog lang pala. Sorry. Tulog lang pala. So ngayon, ang sabi ni Sara Duterte, no, sa post na to, Inday Sara Duterte, the unbothered with the upset. So, sino ba yung unbothered dito? So, siya. Kasi unbothered, parang walang pakialam, di ba? Unbothered, walang pakialam. Tapos yung upset, si Gloria. Untangled, unsettled, antay. Okay. So, kung unbothered ka pala, ba't ka pa nag-post? Gaga din eh. So, ito, hindi mo to naalala. Di ba? Hindi mo to naalala. Yung naalala mo lang, yung naging backlash nung ginawa ni Sara. Ganun ba? Hindi lang yan. Andiyan si Rosa Cosinero. And then, okay. At alam naman natin mga ka-streetwise, na yung balita nga po dyan kay Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin po si Martin Romualdez, hindi po chismis yan. Una, chismis, syempre. Pero, syempre, in the process, na-confirm po ito ni Pantaleon Alvarez, yung mismong kaalyado ng mga Duterte. Di ba sabi ni Pantaleon Alvarez na totoo talaga, na gumawa talaga ng isang plot si Gloria Macapagal Arroyo para tanggalin nga po si Martin Romualdez at ang papalit si Gloria. So may plano talaga itong Duterte Group para hawakan at paikutin sa mga palad nila si PBBM. Yun nga lang, andyan si Martin Romualdez. Diba? So kayo mga kababayan, di ba? So ngayon, anong masabi nyo nga po dito na ginagamit ngayon ni Sara Duterte, si Amy Marcos, bilang defense mechanism? Di ba na, hindi, yung ano namin, tanungin nyo si Super Ate, bakit wala kang sariling disposisyon? Hindi ka makapagsalita para sa sarili mo? Ganun ba yun? Totoo yan. May nakita akong comment. Di ba? Sir Takeru, paniniwala ko, di ba, na ang pundasyon talaga ni PBBM ay si Martin. Totoo naman yun eh. Totoo naman yan. Kasi hindi maganda, pero ayun po yung sistema. Not unless na palitan yung sistema. Ganun yung sistema natin eh. Di ba? So, ewan ko ba, no? So, ngayon, anong masabi nyo nga po dito sa bagong pautot na naman ni Sara Duterte? Ang lumalabas kasi dito mga kababayan, si Sara Duterte pa victim. Di ba na, hindi naman kami nang away eh. Hindi naman kami nang ano, pero binabanatan kami. Gaga ka ba? Ano yung sinabi mo tambalos-los na doon nagsimula ang lahat? At ang kinampihan mo pa si Gloria. At ano yung sinasabi ni Digong na huwag magbayad ng tax ang mga tao? Hindi ba ano yan? Hindi ba pag-atake yan sa administrasyon na to? Yun, no? So sa team replace po mga babae, pa-comment na lang po, no? Yan. So dyan po sa 861 po na nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to, no?